Ama naming Diyos, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Nawa nga pong banal yung Espiritu ang patuloy na manguna sa amin, magturo at magbago ng aming isipan at mga buhay. Tulungan niyo nga po kaming kayulwalatiin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo na po ay nasa pangatlong sermon po ng ating sermon series sa 1 Peter, no? Na pinamagatan pong Christ-centeredness under pressure. Christ-centeredness under pressure. Yan po yung ating sermon series. At nawa, lagi natin tatandaan, ito pa rin po yung nakaangkla dun sa ating pong annual theme na Christ at the Center. Nawa nga po yung katotohanan na si Kristo dapat na nasa sentro ng ating buhay ay hindi lamang po sa kaisipan at sinasabi natin, nawa ito po ay maging totoo sa ating mga buhay. At ang titulo po ng mensahe sa umaga na ito ay Trials That Purify. Trials That Purify. Nawa nga po sa umaga na to, masigit nating maunawaan kung ano po yung layunin ng Diyos, bakit niya inaalaw yung trials. Marami po sa mundo at maging sa mga Kristiyano, pinaniniwalaan na dapat ang buhay Kristiyano ay laging masaya. No, walang problema. No, dapat lahat maayos, pero hindi po ganoon ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ay may layunin sa mga pagsubok, sa mga paghihirap at pagdurusa sa ating buhay, at yun po ay dalisayin ang ating mga pananampalataya. At nawa nga po sa kapahayagan ng salita ng Diyos, mapalakas po ang ating kalooban at tayo nga po ay tumatag sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, ang mga Pilipino kakaiba talaga. No? Filipinos are by nature happy people. Ang mga Pinoy kakaiba kasi kahit anong klaseng dilubyong dumating sa kanila, no, nagdiriwang pa rin, nagsasaya. Kaya nga kahit na nilulubog na, di ba? No, ginagawang swimming pool yung baha eh. Di po ba? Kapag ka sila po ay nakaka-encounter ng bagyo sa buhay, no? Ginagawang libreng shower, no? Ang ulan, no? Kapag ka nakaka-encounter nga po ng maraming pagsubok sa buhay, imbis na maglugmok sa kalungkutan, ginagawang katatawanan po yung mga bagay-bagay. Kaya nga po, kahit na naghihirap na, may mga problema na, tuloy pa rin ang liga, tuloy pa rin ang basketball. No, ganyan po kasaya, kaya nga it's only in the Philippines, sabi nila, di ba? Kahit lubog na yung bahay, nanonood lang ng TV, no, nakahiga, masaya, nakangiti. No, ganyan po ang mga Pilipino. Pero alam niyo po ba, si Solomon at maging si Job, napuzzled sila sa buhay. No? Bakit nga ba ang mga matutuwid, pwede rin palang magdusa? No? Solomon and Job, just like many of us today, find it hard to receive trials with joy and faith. No? Normal po yun. Nasa marami naman po mga tao sa buong mundo, katulad ni Solomon at ni Job, hindi matanggap yung mga pagsubok sa buhay ng may pananampalataya at may kagalakan. Alam niyo po, Solomon the wisest was depressed and distressed because of the trivialities and the vanities of life. Bakit po? He saw the righteous wise suffer just like the foolish sinner and felt it was a grievous injustice. Kasi nasaksihan ni King Solomon, ikaw man ay matuwid at matalino, magdurusa ka. Ikaw man ay hangal, hindi kumikilala sa Diyos, magdurusa ka pa rin. Kaya para sabi niya, anong pagkakaiba? Pareho lang mang nagdurusa. Kaya nga po, he gave his heart up despair sa Ecclesiastes chapter 2:20, na everything is vanity. Of course, we know the context. Without God, everything is meaningless. Si Job rin po, yung po rin yung pakiramdam niya. Nang siya po'y nagdusa na para bang hindi naman siya karapat dapat magdusa. Bakit? Inosente naman siya. Wala naman siyang ginawang masama laban sa Diyos. Pero ano po nangyari sa kanya? Una, nawala po lahat ng kanyang kayamanan. Pangalawa, namatay po lahat ng kanyang mga anak. No, hindi po isa, dalawa, tatlo, 5 mga anak namatay. No? Pangatlo po, yung kanyang kalusugan, no, was at stake. Siya po yung nagkaroon ng malubhang sakit. Pang-apat po, abay ang natira po sa kanyang pamilya, yung kanyang asawang
Tinutulak siyang hamakin ng Diyos. Ang sabi nga, sumpain mo na ang iyong Diyos at mamatay ka na. Yan po ang natirang kasama niya sa buhay, ang kanya pong asawa na nag-persecute sa kanyang pananampalataya. At panghuli, yung kanya pong mga kaibigan, ginyad siya unfairly. Grabe yung pagdurusa. Kaya he was baffled si Job. Paano niya maintindihan ang ganong klase ng buhay? Inosente siya pero siya yung nagdusa. Pero ang tanong po, how should we respond as Christ-centered believers when we unjustly suffer trials and grief? Paano nga ba tayo dapat tumugon? Kung tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, mga matitinding kalungkutan, ano po ba yung tamang tugon natin? Alam po nyo, in our context or in our text for today, Peter gives 3 right responses to fiery trials. He reminds us that our living hope and our imperishable, undefiled, and unfading inheritance is our secure salvation in Christ. Mga kapatid, the blessings of our salvation ought to encourage us as we face trials and sufferings. Nawa nga po yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa iyo at sa akin, magbigay sa atin ng lakas ng loob para harapin lahat po ng pagdurusa, lahat po ng pagsubok sa buhay natin. Dahil tayo po'y ligtas, tayo secured sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga po, as we receive God's message for today, let us see the right attitudes toward fiery trials. So ano nga po ba yung mga right attitudes toward fiery trials? Una po, rejoice despite various trials. Tayo po'y magdiwang, magkaroon ng kagalakan sa puso sa kabila po ng mga pagdurusa. Pangalawa po, remain loving Christ and believing in Him. Manatili po tayong nagmamahal sa Diyos, kay Kristo, at nananalig sa Kanya. Pangatlo po't panghuli, receive your salvation as the outcome of your faith. Tanggapin po natin ang ating kaligtasan, bunga po ng ating pananampalataya. Makinig po kayong mabuti. God, in His wisdom and sovereignty, allows trials and sufferings to come our way to build us in our faith, to deepen our dependence on Christ, and to intensify our joy in Him. Yun po yung plano ng Diyos sa atin. Siya po'y makapangyarihan at Kanya pong dinisenyo talaga na ang mga pagsubok, mga pagdurusa, darating yan sa buhay natin para patibayin yung ating mga pananampalataya, para lumalim yung ating pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Kanino po tayo umaasa? Hindi tayo inilalayo ng Diyos sa Kanya, kundi para lalo tayong kumapit sa Kanya at lumapit. At higit sa lahat, ang layunin ng Diyos ay para mapatindi yung kagalakan sa atin. Kasi nga po ang kagalakan, hindi naman po nakabase sa nangyayari sa paligid. Ito po'y nag-uumapaw mula sa iyong kalooban. At ang sabi nga po ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is our strength. Mga kapatid, it is helpful to keep in mind that trials in general focus our faith on Christ, deepening our joy rather than destroying it. Dapat po malinaw sa atin ang layunin ng Diyos, bakit ka pinagdadaan sa apoy ng pagsubok at pagdarusa, hindi para wasakin ang iyong pananampalataya, kundi patibayin ito at pag-umapawin ang kagalakan nagmumula sa Kanya. Kaya nga po si Peter, binigyan sila ng tamang perspective sa verses na ating binasa. At ito po yung nagsisimula doon sa verses 3 and 5. Last Sunday, yan po yung ating message. Diba? That we need to rejoice. Why? Because we are born again into a living hope. Tayo po'y ipinanganak na muli sa buhay na pag-asa. We need to rejoice. Why? Because we are born again into an imperishable inheritance. Magmamana tayo ng walang hanggang biyaya ng Diyos na hindi nasisira. At panghuli, we are kept secure in our salvation by God's power through faith. Tunay nga sa kapangyarihan ng Diyos, sigurado yung kaligtasan mo at kaligtasan ko. Hindi ka magdurusa ng walang hanggan, ikaw ay may buhay na walang hanggan na sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga po mahalaga na tandaan po natin yung konteksto na yon. Yes,
May trials. Yes, may sufferings. Pero ligtas tayo at ito'y pang walang hanggan at ito'y may pag-asa na hindi po natatapos. The first of the three right attitudes toward fiery trials is 1, rejoice greatly despite various trials of every kind. Can we read that together aloud? Rejoice greatly despite various trials of every kind. Nawa nga po matutuhan natin na tayo po ay magkaroon ng kagalakan. By the way, joy is a choice. To rejoice is a choice. Ito po isang desisyon. Hindi po yan pakiramdam na inyong nararamdaman. Kaya nga po ang sabi ni Peter, verse 6, in this you rejoice. Referring to what? To the marvelous things that God has done. Remember that true Christian joy is strengthened, not destroyed by trials. We can greatly rejoice in our living hope. Meron tayong buhay na pag-asa. Hindi ka ba dapat mag-rejoice noon? God will preserve us in our imperishable, undefiled, and unfading inheritance until we receive the fullness of our salvation. Meron po tayong buhay na tiyak sa Diyos, ito'y walang hanggan at hindi po masisira. Marami sa atin na may karamdaman ngayon, di ba? Feeling natin talagang para tayong pinarurusahan kasi bakit ba naman dumadapo sa atin ang mga sakit na walang lunas. Pero alam po nyo, maging ang mga karamdaman na walang lunas na yan po ay nagbibigay sa atin ng idea na sa mundo na ito, pansamantala lang yung buhay. Kung wala ka kay Kristo, kaawa-awa ka kasi hindi ka na nga nag-enjoy sa mundo na ito, nagkasakit ka na nga, nagdusa ka na nga, ang kabilang buhay mo pa'y parusa din naman. Pero salamat sa Diyos kasi hindi yan ang huling hantungan mo. Hindi yan ang huling estado ng buhay mo. Meron kang buhay na walang hanggan kung saan hindi ka nahabuli ng karamdaman o anumang pagkasira o anumang pagkabulok o anumang problema sa buhay na ito. Kaya nga po we can rejoice because of the promises of our inheritance in Christ. Christians like you and I can have a real and lasting spiritual joy. Kaya saan ka ba nakafocus? Sa mga pansamantalang bagay na nagbibigay sa iyo ng pagdurusa o sa walang hanggang pag-asa na meron ka dahil kay Kristo? Kaya ang sabi ni Peter, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Alam po nyo yung though now for a little while? Gaano po ba katagal yung a little while na yan? It's for life. Sinasabi ni Peter, sa mundo na ito, may pagdurusa. Pero bakit niya sinabing for a little while? Pansamantala lang. Kasi nga sa buhay dito, pansamantala lang. At compare sa walang hanggan, yung 60, 70, 80, 90, 100 years, 120 years, compare sa eternity, pansamantala lang yan. Maikli lamang yan. Kaya nga tanungin po ninyo, yung mga 80 years old, no? Tidang Luz, 80 plus, magna 90 na yan. 90 years old, 100 years old. Pag tinanong nyo sila, bala mo, kapilang pa mo. No? Parang kailan lang. No? At gusto pa, humaba pa nga yung buhay eh. No? Kahapon, nag-celebrate po ng 90th birthday po yung aking mother-in-law. 90 na po siya. Wala po siyang maintenance, walang gamot. Malakas-lakas pa rin, nakakalakad pa rin po siya. Of course, siyempre may mga sakit-sakit na nararamdaman. Pero 90 years old. Masaya siya dahil sa biyaya ng Diyos, no? Naiahon sa hirap ang pamilya. Pero yung 90 years old na yun, 90 years compare sa eternity na pangako ng Diyos, wala man lang. Pero salamat sa Diyos kasi yung mga pansamantalang pagdurusa natin, yan ay may katapusan din. Matatapos din yan. Kaya sabi mo sa inyong katabi, matatapos din yan. Matatapos din ang lahat. At makikita natin ang pag-asa na meron tayo sa ating Panginoon. Alam po nyo, there are two important truths to take note of here in verse 6. Ano po yun? Una, trials happen only for a little while. Temporary lamang po. Yun po yung dapat nating maunawaan. Sa mga pagsubok, temporary lang yan.
Pansamantagal yan. O sige, hindi lang pansamantala, pansamantagal. Pangalawa, trials happen only if necessary. No? These twin truths should further encourage us in the face of trials and persecutions. No, nawa nga po, dahil ang mga pagsubok sa buhay, kinakailangan para padilisayin ang ating mga buhay at pananampalataya sa Panginoon, tanggapin po natin yan ng may pananampalataya. Temporary lamang po ang lahat ng yan. At yan po'y kinakailangan upang ikaw ay pamatsuri ng ating Panginoon, padilisayin Kanya to sanctify us in our faith. Subalit nga po, ang trials na ito ay nagnanakaw ng kagalakan sa puso mo. Hindi naman natin inaalis yun eh. Kaya nga ginamit ni Paul, di ba, grieved by various trials. Tayo naman po ay pag nagdurusa, talaga nagigrieve po ang ating puso. Kaya nga mahalaga, natandaan natin ang mga pangako ng Diyos. Pag hindi ka nga talaga, hindi mo tinandaan ang mga pangako ng Diyos, talagang lalamunin ng matinding lungkot, despair, ang iyong pananampalataya. Kaya nga dapat yung isipan natin, maging laman niya ng salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Kaya mga kapatid, please remember, true Christian joy is strengthened, not destroyed by trials. Instead of hindering or destroying joy, trials serve to refine and intensify it. Ang purpose ng trial na yan ay pag-alabi ng iyong pananampalataya, patibayin ng iyong pananampalataya at tunay nga ma-enjoy mo ang mga pangako ng ating Panginoon. Alam po nyo, ang paggamit ni Peter sa trial dito, anong ibig sabihin sa Greek ay perasmos, no? Trial po. Pero sa ibang translations, ginamit po kasi yung perasmos na temptation. Pero maliwanag po sa isipan ni Paul na ito po'y trials, pagsubok. Ito po ay bunga ng outward, no, circumstances. Kaya sila nagdurusa. Hindi po siya inward struggle. Nakamukha po ng sinasabi ng mga ibang translations na ito po'y temptation, na merong inward struggle. Kung magtitiwala ba sila sa Diyos o hindi. Susunod ba sila o hindi? Ito po'y bunga ng alin? Ng mga persecution ng mga tao sa kanilang paligid. So when Peter wrote trials, he specifically meant the response of an unbelieving world to people of faith. Ano po ba kasi yung konteksto ng isinulat ni Peter? Makinig po kayong mabuti. Christians became the target of persecution for 5 main reasons. Una po, they refused to worship the Roman emperor as a god, and thus were viewed as atheists and traitors. Hindi po nila kinikilalang Diyos ang Roman emperor noon. So sila ay na-persecute. Pangalawa po, they were taught to be cannibals because of their observance of the Lord's table. No? Pangatlo po, they refused to patronize the idol-making guilds and did not worship at pagan temples, affecting the profits of those money-making enterprises. Number 4, they exemplified the Christian ideals of humility and self-sacrificing service, which the Romans hated and maligned. Number 5, finally, they unmasked and spoke against the rampant immorality and corruption of pagan culture. The early Christians were persecuted because they devotedly live out their faith. Dahil totoo po yung kanilang pananampalataya, hindi lamang sila Kristiyano sa nguso, kung hindi sa puso, sila po ay na-persecute. Dahil sa mga 5 bagay na ito. They stood their ground on the word of truth against the tide of the dominant and prevailing pagan culture. The same po yung ating kalagayan. Na kung ikaw ay mananatiling makadiyos, sigurado, ikaw ay mape-persecute. Kaya nga sabi po sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who is stressed because of the trivialities and the vanities of life. Bakit po? He saw the righteous wise suffer just like the foolish sinner and felt it was a grievous injustice. Kasi nasaksihan ni King Solomon, ikaw man ay matuwid at matalino, magdurusa ka. Ikaw man ay hangal, hindi kumikilala sa Diyos, magdurusa ka pa rin. Kaya para sabi niya, anong pagkakaiba? Pareho lang mang nagdurusa. Subok ang mga mananampalataya.
Ano po sabi sa James 1? Starting from verse 2 to 4. Basahin po natin ng malakas. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Grabe. Sabi ang utos, count it all joy. Rejoice, magdiwang ka, ituring mong itong kagalakan. Ang alin? Pag ikaw ay dumaranas ng samot-saring mga pagsubok o pagdurusa sa buhay. Bakit? Sapagkat alam nyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Ikaw ay magiging, paano mo ba nga masusubukan ng matatag ka kung hindi ka, paano mo ma-realize na kayo matatag kung hindi ka masusubok muna, hindi ba? At anong po sabi sa verse 4, ang katatagan na ito, pag ito po ay buong buo na maganap sa buhay mo, magiging perpekto at kumpleto ang iyong pananampalataya at walang kulang. Bagaman po nagdudulot ng pagdurusa, no? Lungkot yung ating pong mga pagsubok sa buhay, tandaan natin, mabuti po ang layunin ng Diyos. Kaya nga po sa 2 Corinthians 4:16, paalala po ni Apostle Paul, so we do not lose heart. We do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Titigil po muna ako doon. Ang hugot na sinasabi naman dito ni Paul, bagaman pansamantala lang daw itong pagsubok na ito, hindi daw maihahambing sa walang hanggang kalwalatian yung ating mga dinadanas sa mundo na ito. It's beyond all comparison. Alin daw? Yung glory na mamanahin mo at mamanahin ko mula sa ating Panginoon. Kaya nga po dapat yung focus natin ay tama. Verse 18, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Why? For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Kaya nga kaya ng isang tunay na mananampalataya na tiisin ang mga pansamantalang pagdurusa kasi tinitignan niya yung hindi nakikitang walang hanggang kalulatian na inahanda ng ating Panginoon. Kaya listen carefully. So when trials and griefs strike without rhyme or reason, please be reminded that God ordains everything for a purpose. May meaning. Sa tunay na Kristiyano ang mga pagdurusa. May meaning. No, kahit na ikaw ay dumaan sa injustice sa buhay, may meaning kahit ikaw ay magkaroon dapuan ng sakit na walang kagalingan, may meaning yan sa ating Panginoon para patibayin ng iyong pananampalataya at makita mo yung walang hanggang kagalakan na inihanda ng ating Panginoon. Kaya nga po, while it may never be clear to us, God must be trusted to conduct His purposes even in our most painful trials. Kaya nga po sa pinakamatinding napakasakit na pagdurusa, sa pinakamatinding pagsubok sa buhay mo, dapat matutuhan nating magtiwala sa mabuting Diyos. Mabuti po ang Diyos. Mabuti po siya. Kaya pag tayo po ay nahihirapan, hindi Kanya pinarurusahan, pinapatibay Kanya. Pwede po ba nating sabihin nyo ng malakas sa ating sarili, pinapatibay ako ng Diyos. Yan po yung totoo. Pinapatibay ka. Hindi ka naman sinusubok ni Lord para malaman niya kung totoo yung faith mo eh. Alam na yan ni Lord. Gusto Kanyang masubukan para ikaw mismo mapatunayan mo na totoo ang pananampalataya mo. Kaya nga we need to understand that God allows trials to come our way to purify us. To purify us, verse 7, Peter says, so that the tested
genuineness of your faith more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Wow! The Lord purifies our faith through trials by making us understand the inadequacy of anything and anyone but Christ. Para malaman mo at malaman ko na tanging si Kristo lang sasapat sa buhay mo. Para makita mo na kulang talaga, no, ang sarili mo o anumang bagay sa mundo na to. God confirms our faith to be genuine by demonstrating that our joy in the times of testing rests exclusively on Him. Such tested faith brings praise, glory, and honor to Jesus Christ our Lord. Lagi nating sinasabi, I want to glorify the Lord. If you truly want to glorify the Lord, embrace trials. Embrace the hurts, the pain, and the purpose of God for your hurts and pain is not to destroy you, but to build up your faith and to bring out the best in you and to bring you honor and glory. Mapatunayan mo sa sarili mo na totoo nga yung faith ko. Mahal, sinasabi nyo, o ang tanong ng ilan sa inyo, Pastor, palibasa kasi masanting kabye. Nasasabi mo yan kasi maganda yung buhay mo, Pastor. Sino pong nagsabi? Na mabuti po o maayos lang ang buhay ng inyong mga lingkod? Hindi po. Sa totoo lang, no, yung mga problema po ng mga mananampalataya, membro man po ng ating church o ng ibang church, na inilalapit po sa amin, kasama yun sa pasan-pasan namin. At tandaan nyo, kung kayo po yung nagdurusa, dahil mahal po namin kayo, para bagang kami na rin naman yung nagdurusa. Yung tanong, meron po ba kaming sariling pagdurusa? Ay marami din po. Ang isa pang tanong, kanino kami lumalapit pag kami nagdurusa? Pero salamat, nandyan ang Panginoon para laging lapitan. Kung kaya nga po, mahalaga na tayo po yung nagdadamayan. At tayo po yung magpatuloy. Alam po nyo, naintindihan ng inyong lingkod kung paano makatawid ng gutom sa pamagitan ng alin, ng paglunok ng laway. Nasubukan po yun ng inyong lingkod para lang matanggal yung gutom, lulunukin mo na lang yung laway mo. Naintindihan po ng inyong lingkod na paano po talaga magdusat sa pamagitan rin ng karamdaman. Of course, hindi naman po terminal illness, no? Pero alam naman po ng ilang kung paano po magkasakit. Maraming iba po sa atin, mas matindi talaga kaysa sa iba. Pero tayong lahat po, hindi exempted, may pagdurusa. Pero ano po ang purpose ni Lord? To purify our faith because it brings praise to His glory. The purity of our faith brings praise and glory to our God. Yun po ang tandaan natin. Pag napatunayan po natin na dalisay nga yung faith natin totoo, hindi tayo tumalikod sa ating pananampalataya, nagpatuloy tayo, yan po yung nagbibigay ng kalulatian sa ating Panginoon. At yan po yung overarching purpose ni God for allowing all various of trials that we face, no? To test our faith. Makinig po kayong mabuti, God wants to show our faith to be genuine and pure. Natutuwa ang Diyos na maipakita sa iyo at sa buong mundo na totoong pananampalataya mo kapag dumadaan ka na sa mga pagsubok ng buhay. Na ito'y genuine, ito'y pure. Kaya nga kapag ikaw ay dumaan sa matinding pagsubok at tinalikuran mong Diyos, kinalimutan mo yung mga pangako niya, isa lang ang pinatunayan nun. Hindi kasi totoo kang nanalig sa Kanya. At ang sabi ng salita ng Diyos, our faith is more precious than what? Than gold. In God's eyes, masigit pa itong mahalaga sa mata ng Diyos, yung ginto. No? Higit pa sa ginto, yung halaga ng inyong genuineness na inyong pananampalataya. It is only through faith that we access His grace and receive fellowship. Genuine faith is valuable to the Lord, for it is indestructible for all eternity. Kaya nga po mahalaga yung faith mo, patunayan dapat na totoo. Na kahit anong pagdaanan mo, hindi ka bibitiw, hindi ka susuko.
Kasi yan po'y pangwalang hanggan na pananampalataya na binigay ng ating Panginoon. However, it may take the refiner's fire of trials and persecutions to purify it and remove all impurities. Kailangan talaga ng mga pagsubok na yan para mapakita kung gaano ito katotoo at alisin yung mga impurities. The refiner's fire sanctifies us by burning away our self-reliance and self-serving attitudes, making us reflect more clearly the image and glory of Christ. Mga kapatid, the purity of our faith brings praise to His glory. Can we read this aloud together? The purity of our faith brings praise to His glory. Kaya kung gusto po nating patunayan na gusto natin talaga siyang luwalhatiin, let us allow the Lord to purify our faith. Kaya nga po yung tinatawag na easy believism, na popular po ngayon sa maraming churches sa buong mundo. Ito po ay nagpapakita ng kabalintunaan ng katotohanan na ito. Kaya nga po maraming nagsasabing Kristiyano sila, pag komportable ang buhay, pag komportable ang ministry, pag may problema na sa ministry, may problema na sa church, abay nawawala na parang bula. Hindi, ang mga tunay na mananampalataya, kung saan ka tinawag ng Diyos para mapabilang gaano mang katindi yung pagsubok at problema, mananatili ka. Isa lang ang ibig sabihin, pag iniwanan mo kung saan ka tinawag ng Diyos, yan rin po hamon sa amin. Kung iiwanan namin ang aming panawagan bilang mga pastor, tinalukuran ng aming pananampalataya, katibayan yan ng aming kawalan ng pananampalataya. At marahil, hindi totoo ang aming pananampalataya at panawagan. Kung gusto nating bigyan ng kalwalhatian ng Diyos, manatili tayo sa Kanya na tumawag sa atin, sa Kanyang kabutihan. Manalig tayo kay Kristo Jesus at sa Kanyang mga pangako. Titiisin natin yung mga pagsubok at pagdurusa sa buhay. At tayo magpapatuloy na gagawin natin yung plano, yung layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit hanggang ngayon tayo po ay buhay, kung bakit hanggang ngayon tayo po ay nagsasama-sama, kung bakit hanggang ngayon tayo po ay nagpapatuloy sa gawain. Katulad po ng binanggit ko sa inyo, hindi ko po ito sinasabi ito dahil madali ang buhay. Alam niyo po ba, maging ang ating ministry sa GCF Pampanga, sa kabuuan, mas mahirap pa po ngayong 2024. Ganun, Pastor? Di ba yung pinakamatinding dagok sa church natin, last year yun? Matindi po talaga yung dagok sa ating church last year. Pero mas matindi po ngayon 2024. Mas matindi po. Totoo, Pastor? Opo. Kasi marami po sa inyong mga pastor depressed. Anong ibig sabihin nun? Ganun katindi yung mga impact ng problema. Pero nakita niyo po ba kami na nagreklamo sa buhay at sa ministry? Inisa-isa po ba namin kayo at sinasabihin namin ng mga problema namin at sama ng loob na ayaw na namin? Opo. May mga time, ayaw na namin. Yun yung feeling. Pero pag tinitignan namin ng mga pangako ng Diyos at nakikita namin, napapatunayan namin na totoo ang aming pananampalataya na meron man o wala sa buhay, malungkot man o masaya sa buhay, tayo man ay nagsasama-sama o naghihiwalay, tayo man po ay may pagkakaunawaan o hindi pagkakaunawaan, tayo po'y nagpapatuloy sa ating Panginoon at meron pong kagalakan sa kalooban tayong nararanasan. Alam po niyo, lubhang mahalaga sa ating Panginoon na tapat ang ating pananampalataya sa kabila ng mga pagdurusa. God highly esteems a fire-tested faith. Lubang mahalaga sa Diyos yung pananampalatayang dumaan sa apoy at nasubok. Nagpapatuloy, nagbibigay ng kalulatian sa ating tulad ng isang ginto na dinalisay. At yan po ay nagbubunga ng alin? Papuri sa Diyos, kalulatian sa Diyos, karangalan sa ating Panginoon. Makinig po kayong mabuti. All trials are designed to do two things. First, to prove our faith to be genuine and pure. Salamat, Lord.
Sa napakahirap na pagsubok ngayong 2024, napapatunayan namin na puro at dalisay ang aming pananampalataya. Pangalawa, to glorify our Savior when He returns. Kaya nga inaasam-asam natin na bumalik na ang ating Panginoon kasi alam natin, tatanggapin natin yung kalulatian na Kanyang ipinangako. Kaya lagpasan, tinitignan natin yung mga pagdurusa. Meron siyang pinagagawa sa atin to make disciples of all the nations. Let us bring Jesus to all the people so that they will believe and they will be saved. Kaya we are passionate in knowing Christ and making Him known. Why? Because this is our mission. This is our calling. This will bring honor and glory to God despite of our trials. Dalawa pong purpose, to prove our faith to be genuine and pure, to glorify our Savior when He returns. Tandaan po natin yan at huwag nating kalilimutan. So let us not be surprised by trials, for they naturally come when we live out our faith with integrity of heart. With joy and faith, we must accept trials as part of what? God's refining process that burns away impurities and prepares us to be like Christ and to see His glory. 1 Peter 4:12, kaya nga pinaalala ni Paul, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory revealed. Yan po yung ating motivation, mga kapatid. Kaya nga po ang sabi ni Peter, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, since our salvation begins with God and ends with God, it is only fitting for all glory to go to Him. All honor and all glory must go to the Father through Jesus Christ, our Savior. So please let us remain thankful, let us remain faithful and joyful as we go through the test of tough times. Alam ko po, it is easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kaya nga po, huwag tayong didepende sa ating sariling lakas. Dumepende tayo sa Panginoon. And the second of the third right attitudes toward fiery trials is remain loving Christ and believing in Him. Remain loving Christ and believing in Him. Manatili po tayong mahalin natin ang ating Panginoon at manalig sa Kanya. Kaya sabi sa verse 8, Though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Yan pong sabi sa 1 Peter 1:8. The purest love of Christ is shown by obedience and the purest faith by joy-filled contentment. Alam po niyo yung pagmamahal, hindi yan po nasusukat sa lagi kayong magkasama. Hindi porkit lagi kayong magkasama talaga kayong nagmamahalan. Yun po yung essence na sinabi ni Peter dito. Diba? At ina-affirm po yan ng ating Panginoong Hesus. Paulit-ulit sinasabi na kung talagang ikaw ay nagmamahal, dapat kayo nananatili, ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Alam po nyo, yung old saying about love ay totoo. Ano po yun? Love conquers time and transcends all distance. Love conquers time and transcends all distance. Hindi po purkit malayo na tayo, mawawala na yung pagmamahal. Peter was so fortunate to have met Jesus personally. Mapalad si Peter, nakita niya mukhaan si Jesus Christ. Pero mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya ang alin? John 20:28. Thomas answered Him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Ano po yung sabi sa last part? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Mas mapalad daw ang nanalig kay Kristo kahit hindi niya nakita. Mismo po yan sa bibig ng ating Panginoon. Kaya nga po, kahit hindi pa natin nakita si Jesus, hindi ko pa rin po siya nakita. Mapalad tayo kasi bakit? Minahal na natin siya at pinaniwalaan na natin siya, hindi tulad ni Thomas the doubter.
Alam po ninyo, sa original recipient po ni Peter, marami rin sa kanila hindi nila nakita si Jesus ng mukhaan. Pero isang araw, makikita po natin siya ng mukhaan. At yun rin po yung pinamanhik ni Peter sa kanila. And on that day, for all eternity, we shall be with Jesus and see Him face to face. Until then, we live by faith and with love and hope. And this ought to give us glorious, inexpressible joy. Ang sabi nga po sa Revelations 2, 3, and 4, no longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and His servants will worship Him. They will see His face, and His name will be on their foreheads. Ang ganda po ng sinabi ni Thomas Constable. Even though we will experience joy when we see the Lord, we can experience joy now too. Why? Because we have hope. We have faith and love. These characteristics are inseparable. Our joy is full of glory. In that glory, people will see when God reveals Jesus Christ, infuses our present joy. Our joy will be no different on that day, only greater. Pwede tayong magkaroon ng joy ngayon because of our hope, because of our love, and indeed, because God is truly true to His promises. We can have faith. Hope, faith, and love will be our anchor to truly experience greater joy mula sa ating Panginoon. So sa ngayon po, pakita po natin yung pagmamahal natin sa Kanya by being obedient. Pakita po natin pananampalataya nating dalisay by following. No? By following and standing on His promises. At tunay nga po, ipakita po natin na sa kabila ng mga pagsubok, mananatili po tayong tapat. So how should we live in times of trials and testings? Remain loving Christ and believing in Him. Para may pakita po natin na totoong tayo po'y tapat, tayo po ay tunay na manatili sa ating Panginoon. The third of the three right attitudes toward fiery trials is receive your salvation as the outcome of your faith. Receive your salvation as the outcome of your faith. Verse 9. Dito po tayo magtatapos. Obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Bagaman souls yung binanggit dyan ni Peter, no? Ang intention niya dahil yung kabuuan. Kasi hindi lang yung kaluluwa natin ang nililigtas, kundi ang lahat-lahat maging ating pisikal. Kung kaya nga sa hinaharap, we will receive an immortal body, a glorified body. Remember, our faith in Jesus Christ results in full redemption of our souls. Now here in verse 9, Peter completes the idea that he began in verse 8. Although many Christians like us had not seen Jesus face to face, we nevertheless love Jesus and believe in Him. Not only that, but we also rejoice in our faith in Christ alone. Now faith is our present access to our secure future, to what is to come, that is our eternal inheritance. Kung kaya nga po, yung ating pananampalataya ay resulta ng alin ng ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Ito po'y ebidensya ng tunay nating kaligtasan. Nawa makita mo at mapatunayan natin yung ebidensya ng ating pananampalataya. Meron pong resulta ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po nawa panghawakan natin ang Diyos ay hindi pa po tapos sa iyo at sa akin. Patuloy po ang ating kaligtasan. Patuloy po yung ini-implement ng ating Panginoon. Peter has also described our salvation as something that has already transpired and something that will eventually happen. Ligtas na tayo, pero patuloy tayong iniligtas at ililigtas pa. We were saved from the power of sin, from the penalty of sin, but later on we will be saved from the presence of sin. Sa mata ng Diyos, lahat yan done deal na. Pero dahil nandito tayo sa mundo, yung presence of sin ay grabe po ang impact sa atin. But nonetheless, in the future, hindi na po tayo guguluhin ng resulta ng kasalanan na yan. Kaya nga po,
The last step in our Ordo Salutis, the order of salvation or order of salvation, is glorification. Technically speaking, our glory begins with our initial reception of salvation. But this glorious salvation still has a consummation of final fulfillment. Nawa, asam-asamin po natin yung kaluwalhatian na parating na dinahanda ng ating Panginoon. Since our salvation is God's work and comes to us by faith, it is only consistent that we should continue to trust God with it. By faith ang kaligtasan. So para magpatuloy, dapat ay by works. By faith ang kaligtasan, so dapat by faith pa rin ang kaligtasan. Kung merong mang works, ang tatanggapin ng Panginoon, yung works yun ni Christ na iniligtas ka. We're saved by faith, we will continue faithfully by faith, mga kapatid. Our salvation is still in process. It is by God's grace to our faith in Christ. It is done, is being done, and will be done. In Christ, we can be completely confident in all aspects of our salvation. So why is our salvation received only through faith? What attitude should we cultivate to grow in our salvation continuously? We receive salvation when we repent from our sins and believe in Jesus Christ as Savior. Yet salvation will not be complete until Jesus Christ returns and makes everything new. Kaya nga siya muling magbabalik eh. Hindi lang para patunayan ang kanyang mga pangako, para kumpletuhin ang ating mga kaligtasan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero pansamantala, habang tayo'y naglalakbay sa mundo na ito, manatili po tayong tapat na sumusunod sa ating Panginoon. At ating i-enjoy yung blessing ng ating kaligtasan. Let us rejoice. It is a choice to rejoice, mga kapatid. We also continue to grow toward maturity in Christ and our promised salvation. Lagi nating i-recite, sabihin, pakinggan ang mga pangako ng ating Panginoon para lumakas ang ating kalooban. Galatians 2:16, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus. Why? In order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. At good news yun. Dahil biyaya nga ng Diyos, kaya ikaw at ako ay daligtas. Ephesians 1:13, in whom you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, we were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Garantisado ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Bakit? Sinelyuhan ka na ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga po Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not of your works or own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one can boast or no one may boast. Para walang magmalaki sa atin. Mga kapatid, employing a paradox, Peter counseled his readers to keep rejoicing through the present trials. It is to be expected that Christians in their present lives, in this fallen world, will experience both joy and grief at the same time. Yun pong katotohanan ng buhay. Yung trials, yung grief, kasama natin yan mararanasan. 3 factors bago po mag-works. Paalala po't lagi natin tandaan. 3 factors should mitigate the anguish persecuted Christians face. Number 1, the glorious final outcome of the new birth. Particularly our salvation, which Peter will elaborate upon in verses 9 to 12. The knowledge that our suffering is only temporary. And finally, the assurance that suffering is not pointless, but has a divine purpose and meaning. Kaya wala pong nasasayang na luha. Wala pong nasasayang na sama ng loob sa tunay na Kristiyano. Walang nasasayang sa mga problemang pinagdaanan mo kung tunay kang nananalig sa ating Panginoon.
Pero habang tayo nandito sa mundo, paalalahanan natin ating mga sarili ng mga pangako ng Diyos. Hindi naman po minamaliit ng salita ng Diyos yung mga pagdurusa natin. Hindi po. Naunawaan niya ng Diyos eh. Kaya nga siya rin po yung ating kailangan para tayo manatiling matatag. Kaya nga po ibinigay niyang kanyang anak at ng kanyang mga pangako. Tandaan mo, suffering is not accidental but purposeful and therefore necessary. Let me repeat that. Suffering is not accidental but purposeful and therefore necessary. Kinakailangan kasi siya para mapatunayan natin na tunay ang ating pananampalataya. Para ito'y magbigay ng kalulatian sa ating Panginoon. May layunin ng Diyos para tumibay ka at maranasan mo ang tunay na kagalakan mula sa ating Panginoon. Kaya nga po ito po ang paalala ng ating mensahe ng ating Panginoon sa ating ngayon. Kaya tandaan po natin ano po yung tatlong tamang attitudes toward fiery trials. First, rejoice despite various trials. Rejoice despite various trials. Secondly, remain loving Christ and believing in Him. Remain loving Christ and believing in Him. And finally, receive your salvation as the outcome of your faith. Mabuti po ang ating Panginoon. That's why here in GC Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Shall we bow our heads, shall we pray? Lord, maraming salamat nga po sa paalala ng iyong banal na salita. Empower us to rejoice despite various trials. Help us to remain loving Christ and believing in Him. Lord, we receive your salvation as the outcome of our faith, and this we give you thanks and praise. In Jesus' mighty name, and all the people of God say, Amen and Amen.